ang mabuting balita para sa araw na ito. Isang maligayang araw mga kapanalig. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Dakilain natin ang Panginoon sa biyaya ng buhay at kalakasan at sa maraming pagkakataong iniligtas niya tayo sa kasalanan at kapahamakan. Patunay ito ng walang hanggang pag-ibig at paglingap ng Diyos sa atin. Panawagang maging katulad ng maliliit na bata sa harap ng Panginoon. Ang hamon sa atin ng mabuting balita ngayon ayon kay San Marcos, Kabanata 10, talata 13 hanggang 16. May nagdala kay Jesus ng mga bata para hipuin niya sila. Ngunit pinagalitan ng mga alagad ang mga taong may dala sa kanila. At pagkakita ni Jesus, nagalit siya at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang bata. Huwag ninyo silang pigilan. Sa mga tulad nga nila ang kaharian ng Diyos. Talagang sinasabi ko sa inyo, hindi papasok sa kaharian ng Diyos ang hindi tumatanggap dito gaya ng isang maliit na bata." At pagkakalong sa kanila ni Jesus, ipinatong niya sa kanila ang kanyang mga kamay para paspasan sila. Madalas, naiinis tayo sa mga taong asal at ugaling bata. Kapag may hindi nagustuhan o kaya nagtantrum ang isang tao, sinasabi nating, isip bata kasi siya, pasensyahan mo na. Pero sa Ebanghelyo ngayon, bakit gano'n na lamang ang pagpapahalaga ng Panginoon sa mga bata? Bakit sinasabi niyang sa mga tulad nila ang kaharian ng langit? Mga kapanalig, malinaw na hindi pagiging childish o isip bata ang kinagigiliwan ng Panginoon, kundi ang pagiging childlike, mga taong may puso at disposisyong katulad ng sa bata, lalo na sa pakikitungo sa Diyos. Ano-ano ba ang mga katangian ng mga bata? Di ba? Madali silang mamangha, palatanong, simple, madaling turuan at mabilis maniwala. Nagsasabi ng totoo ang mga bata, hindi nagtatanim ng galit at mabilis makalimot na di niya pala kabati ang kalaro na nakasamaan ng loob. At higit sa lahat, buo ang pagtitiwala sa pag-aaruga ng kanyang mga magulang. Lubos siyang umaasa sa kanyang mga magulang. Alam niyang sa piling ng kanyang mga magulang, ligtas siya, kaya wala siyang dapat ikatakot. Ganito ring disposisyon ang inaasahan ng Diyos sa ating pakikitungo sa Kanya bilang ating tunay na magulang at tagapaglikha. Buo ang pagtitiwala na lubos na tayong minamahal at kinakalinga at hinding-hindi niya tayo pinababayaan. Nalalaman ng Diyos ang lahat-lahat sa atin, ang ating kalungkutan at saya, ang ating mga takot at pangamba, ang ating mga pinaplano sa buhay at ang taimtim na hangarin sa ating puso. Nalalaman din ng Panginoon ang ating mga kahinaan at kasalanan at ang ating pagsusumikap na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Kaya katulad ng isang maliit na bata sa harapan ng Panginoon, buong puso tayong magsumamo sa Kanya. Magdasal at ihabilin sa Kanya ang hiram nating buhay at dasalin, O Diyos naming tagapaglikha, salamat po sa buhay na pinahiram mo sa akin. Gamitin ko nawa ito sa kabutihan at sa pagsulong ng iyong kaharian dito sa lupa. Pagkalooban mo po ako ng pusong katulad ng isang maliit na bata. Busilak, mababang loob, at masunurin sa iyong mahal na kalooban. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin, asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang nalalaman ng Diyos ang pinagdadaanan natin sa buhay. Manalig tayo sa kanyang kagandahang loob. Ang mabuting balita para sa araw na ito. Hatid sa inyo ng Paulines Radio.